Huwag kang masyadong masaktan sa aking opinion. Ibinabahagi ko lang ang aking saloobin. Ako pong inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po, ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Fanatics. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, pakisubscribe naman po, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito, mga tagapanood. Let's do this! Matapos ipakalat na ipa-impeach raw si Vice President Sara Duterte, Congressman Erwin Tulfo sinampal ng katotohanan si Franz Castro. Agad na binatuta at nilabas ni Erwin Tulfo ang katotohanang puro kasinungalingan ang ipinalalabas ng ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro na may binubuo raw unyon ang House para impa-impeach ang Vice President at DepEd Secretary na si Sara Duterte. Pag-amin ni Tulfo sa isang panayam, lahat raw na ito ay fabricated news para raw siraan ang possible contender at malakas sa 2028 presidential election. Narito ang full video na umani ng iba't ibang reaksyon sa mundo ng social media. Halos hindi makapagsalita at tila ngangan na lamang raw ang naging reaksyon ng ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro matapos siyang sungal-ngalin ni Erwin Tulfo at pabulaanan mismo ng congressman na puro fake news ang ipinagkakalat ng representative ng Makabayan Blog patungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa full report mula sa Politico, no House move to impeach Sara Duterte. ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo categorically denied on Thursday any discussion or plans for the impeachment of Vice President Sara Duterte over the utilization of 125 million peso confidential funds in 2022. In his capacity as Deputy Majority Leader for Communications, Tulfo said that he reached out to the key leaders of the House of Representatives, including Speaker Ferdinand Martin Romualdez and House Committee on Appropriations Chairperson Elizalde Co, and he confirmed that there was no substance to the purported impeachment discussion. He quoted on a statement, "This morning, I reached out to the leaders including Congressman Zaldico and the Speaker to address rumors circulating in Congress. However, there is no substance to the discussion. No such thing has been deliberated among party leaders of the House leadership. Cost Committee decided to realign the 650 million confidential fund of the Office of the Vice President and the Department of Education for next year to security agencies amid the tension in the West Philippine Sea." Tulfo made a statement after ACT Teacher Party List Representative Franz Castro claimed that there were discussions within the House regarding the possible impeachment of Duterte. Tulfo added on a statement, "I'm unsure where Congressman Castro got this information, and upon inquiry, the leadership was equally surprised. I confirmed with my superiors and there's no such discussion." Grabe naman po to si Franz Castro, mga tagapanood, no? Makagawa lang po talaga ng kwento. Nakita niyo po yan, mga tagapanood. Sa kanila po talaga nanggagaling eh. Sa makakaliwa po talaga na mga dilawan, mga pinklawan na yan. Magkakasanib po yan sila eh. Sa kanila po talaga lagi nanggagaling ang fake news. Diba po? Nagpapakalat po sila ng mga balitang i-impeach daw po si Vice President Sara Duterte ng mga kongresista. Kaya ito po, pinabulaanan po ni Congressman Erwin Tulfo ng ACT-CIS po na wala pong ganong pag-uusap na kanilang i-impeach si Sara Duterte, si Vice Presidente Sara Duterte dahil lang po doon sa confidential fund po nila. Ang confidential fund po na yan, mga tagapanood, sa totoo lang po, sinabi naman po ni Madam Vice President yan ni Ma'am Sara about kung saan nila gagamitin yan. Yan po yung ginagamit nila para hindi po mahikayat yung kabataan sa maling landas sa mga makakaliwang grupo po. Katulad po ng mga ACT-CIS na yan, katulad po ng mga kabataan party list na yan na nagsusulong doon sa karapatan ng mga kabataan. Yung pala sa bandang huli, malalaman po natin na nadadala na po yung mga anak nila sa kabundukan para lang lumaban po sa pamahalaan. Doon po ginagamit yung confidential fund na yan, mga tagapanood, para matukoy po nila
Matukoy po nila yung mga ginagawa po ng mga makakaliwang grupo. Yan, kaya nga po nila mahigpit nila tinututulan yan eh. Di po ba mga tagapanood? Para po wala pong makaalam sa mga ginagawa nila. Di po, kasi budget yan, siyempre, magkakaroon po ng mga, ano yan, mga taong maghahanap po sa kanila, hahalukay po ng kanilang baho, which is yun po yung kinakatakutan po ng mga makakabilang grupo na to, mga kaliwa po, mga tagapanood. Takot po sila dyan, baka po mabisto po at tuluyan na po silang malusaw po talaga dito sa Pilipinas. At yun, ayaw po nila ng ano, mga tagapanood, yung pagkakaroon ng pagkakaisa. Ayaw po nilang magpasakop sa iisang pamahalaan lang dahil ang gusto po nila ay makahawak po ng mataas na kapangyarihan. Kaya nga po ang ginagawa nila ngayon dahil hindi po nila matinag-tinag ang duo ng Presidente at Vice President, ay pinag-aaway po nila mga tagapanood, sa kanila po nanggagaling yung mga pagpapaaway na yan, pagpapasabong na yan. Ginagamit po nila yung mga supporters di umano ng magkabilang grupo para pagsabungin po yung dalawa, which is hindi naman po nila mangyayari yan dahil napanood na po yan ng mga panahon po nung tatay ni Ferdinand Marcos at matagal na po magkaibigan ng mga Marcos at Duterte. Wala na po makakatibag dyan. Tulfo further pointed out that currently there is no impeachable offense attributed to the Vice President. He added that any future consideration would depend on the presence of valid grounds. He quoted on a statement, "Perhaps in the future, with additional facts, details may emerge altering the situation. However, currently, there is no substance and it requires further review. As per the leadership, there is no discussion or plan impeachment when we return on Monday." Unquote. Matapos ang full report mula sa politiko, ikinagulat ng marami sa mga kongresista na may biglang media outlet na naglabas ng interview at demonify ni Franz Castro na mayroong impeachment complaint laban sa Vice President at Deputy Secretary. Pinandigan mismo ng ACT-CIS Party List Representative na si Tulfo na ang lahat ng ipinakalat ni Castro ay puro kasinungalingan. Sa katunayan, wala raw impeachable offense si Vice President Sara Duterte na ginawa, kaya't ang lahat ng balitang ito ay puro lamang raw paninira. Dagdag pa ni Tulfo sa isang current interview, intriga lang yung impeachment versus Vice President Sara. Wala namang nakikitang impeachable offense na ginawa ng VP, so bakit i-impeach yung tao? Siguro may gumagawa lang ng intriga. We have to look the substance kung nandun yung sinasabing impeachable offense, then we will entertain. Pero kung wala right now, wala naman talaga. Saka bakit iniintriga lang ang VP? Iniintriga rin ang House of Representative na kung sino man yan. But for now, I can assure you na there's no such thing yung planong impeachable versus the Vice President. Unquote. Kaya't matapos ang balitang ito, dito na hindi nakapagpigil ang maraming supporters ng mga Duterte. Bugbog sarado sa netizens online si Franz Castro at dito'y tinawag siyang Bruhilda dahil sa pagkakalat at pang-iintriga na di mo may impeachment complaint na binubuo ang Kongreso laban sa Vice Presidente. Ano ang iyong maging reaksyon matapos kumpirmahin ng veteran broadcaster at ACT-CIS party list na si Erwin Tulfo na fake news ang balitang i-impeach raw ng Kongreso ang Vice Presidente na si Sara Duterte? Just comment below. Yun nga po yung nakakapagtaka dyan mga tagapanood eh. Bakit po i-impeach yung Vice Presidente? Ganun wala naman po siyang kaso na mabigat po na pwedeng ma-impeach po siya. Hindi po ba mga tagapanood dahil lang po dun sa confidential fund na pilit nilang iniintriga, pilit nilang sinasabing gagamitin po ito sa pangurakot o ginamit sa binulsa daw po yung pera. Which is wala naman po silang basihan, wala naman silang patunay na ganun po yung gagawin dun sa confidential fund o ginawa dun sa confidential fund mga tagapanood. Sadyang hindi lang po talaga nila matanggap na magaling po ang ating Vice Presidente. At sinisiraan po nila ito dahil ito po'y malakas na potential na kandidato para sa 2028 presidential election. Wala pong makakatapat dito mga tagapanood dahil solid po ang suporta ng mga Marcos at Duterte, mga supporters po nila. Kahit yung ilan po ay nagbabangayan dahil nga po sa ginagawa nilang paninira doon sa kay Marcos at saka sa Duterte, pero sa bandang huli po yan mga tagapanood, tanging sila po ang nakakaalam sa kanila mga sarili na sila po ay tunay na magkasangga
At wala pong makakatibag sa kanila mga tagapanood. At ang pamahalaan po natin ay nasa maayos na pagtakbo po dahil po sa Marcos at Duterte ngayon. Huwag na muna natin balikan yung mga dilawan at mga pinklawan na yan. Kung gusto po natin na maayos na pamayanan at kung gusto po natin ng kaunlaran, sila po dapat ang mamuno dito sa ating bayan. Pagkatapos po, ilinya naman po natin ang mga tulpo. O di ba po, napakaganda po ng takbo ng Pilipinas sa mga darating na panahon para po sa ating mga anak at mga apo. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At yung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating nababasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.